Welcome back to my channel, and for today's video ay narito po tayo para sa ating The Vlogcast, the Holy Week Presentation, Year 5. And I'm Clark Garcia too, at ibabahagi ko po sa inyo ang huling 7 salita ni Kristo ngayon pong Semana Santa. Ang 7 huling salita ni Jesus sa krus, tinatawag ding 7 palabras, ay ang 7 mga pananalitang ayon sa Biblia na iniuugnay kay Jesus sa panahon ng kanyang pagkakapako sa krus. Ayon sa kaugalian, ang maikling pananalita ay tinawag na mga salita. Sila ay natipon mula sa 4 na mga kanonikong ebanghelyo. 3 sa mga salitang lumitaw lamang sa ebanghelyo ni Lucas at 3 lamang sa ebanghelyo ni Juan. Ang iba pang pananalita ay lumilitaw kapwa sa ebanghelyo ni Mateo at ng ebanghelyo ni Marcos. Sa mga aklat ni Mateo at Marcos, si Jesus ay sumisigaw sa Diyos. Sa Lucas, pinatawag niya ang kanyang mga mamamayan. Binibigyan ng katiyakan ang nagwawalang magnanakaw at pinupuri ang kanyang espiritu sa Ama. Sa Juan, nakikipag-usap siya sa kanyang ina. Nagsasabing siya ay nauuhaw at ipinahayag ang katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Ang pangbukas na articulated na salita ng isang tao na sinabi bago ang kamatayan o bilang mga pamamaraang kamatayan sa pangkalahatan ay kinuha upang magkaroon ng partikular na kahalagahan. Ang 7 kasabihan na ito na huling mga salita ay maaring magbigay ng isang paraan upang maunawaan kung ano ang huli mahalaga sa taong ito na namamatay sa krus. Ang sparsity ng mga kasabihan na naitala sa mga kwentong biblikal ay nagpapahiwatig na si Jesus ay nananatiling medyo tahimik para sa mga oras na siya ay nakabitin doon. Mula noong ika-16 na siglo, ang mga ito ay malawak na ginagamit sa mga sermon sa Biyernes Santo at ang buong mga libro ay nakasulat sa theological na pagtatasas sa kanila. Ang 7 huling salita mula sa krus ay isang mahalagang bahagi ng liturhiya sa Anglikano, Katoliko, Protestante at iba pang mga tradisyong Kristiyano. Ang 7 pananalitang tradisyon ay isang halimbawa ng Kristiyanong diskarte sa pagtatayo ng pagkakaisa ng ebanghelyo, kung saan ang material mula sa iba't ibang mga ebanghelyo ay pinagsama na gumagawa ng isang account na higit sa bawat ebanghelyo. Ilang kompositor ang nagtakda ng 7 huling salita sa musika. Ang 7 huling salita. Ang 7 kasabihan ay bahagi ng isang Kristiyanong pagmumuni-muni na kadalasang ginagamit sa panahon ng Kwaresma, Banal na Linggo at Biyernes Santo. Ang tradisyonal na pagkakasunod-sunod ng mga kasabihan ay The Vlogcast Holy Week Presentation Year 5. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas chapter 23 verse 34. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Lucas chapter 23 verse 43. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo chapter 27 verse 46. Babae, tingnan mo ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. 1 chapter 19 verse 26 to 27. Ako'y nauuhaw. 1 chapter 19 verse 28.
natapos na. 1 chapter 19 verse 30. Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Lucas chapter 23 verse 46. The Bloodcast Holy Week Presentation Year 5. Ang huling mga salita ni Jesus ay ang paksa ng isang malawak na hanay ng mga Kristiyano, aral at sermons, at isang bilang ng mga may akda ay may nakasulat ng mga libro na partikular na nakatuon sa mga huling kasabihan ni Kristo. Ang pari at may akda na si Timothy Radcliffe ay nagsasaad na sa Biblia, 7 ang bilang ng pagiging perpekto at tinitingnan niya ang 7 huling salita bilang pagtatapos ng Diyos ng lupon ng paglikha at nagsasagawa ng pagtatasa ng instruktura ng 7 huling salita upang makakuha ng karagdagang pananaw. Isang mapayapa at makabuluhang paggunita ng banal na Semana Santa sa sambayanang Katoliko at sa lahat ng mga Pilipino. Sa ating pagninilay-nilay sa sagrado at mahalagang panahon na ito, suriin natin ang ating mga gawa at diwa, timbangin ang ating ambag sa lipunan at pag-isipan kung paano natin maisa sa buhay ang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng pagpapakita ng debosyon ng milyong-milyong Pilipino, napaka-importante pa rin po ang ating pananampalataya. Ang pagsasama-sama ng bawat pamilya, ang atin pong kaligtasan ngayong panahon ng Kwaresma. Paalala po sa lahat na mag-ingat at maging listo upang maiwasan ang disgrasya at maging biktima ng krimen. Be vigilant and stay safe this Holy Week. I'm Clark Garcia too, at ito po ang The Bloodcast. Join the whole Christian nations in observance for the Holy Week.